Ang pagbasa po natin ngayon ay hinango sa Ebanghelyo ni San Lucas at ito ay nagsasaad ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroong iba't ibang paraan ng pagdating ang ating Panginoon sa ating buhay. Ang una ay noong siya ipaglihi at ipinanganak ng ating mahal na Birheng Maria. Napakaganda at napakamakulay ang ginagawa nating paghahanda sa pagdating ng anak ng Diyos. Dito sa atin sa Pilipinas ay higit pa sa 4 na buwan ang ginagawang pag-aalaala at pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Alam natin ang dahilan bakit ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin dito sa lupa. Yun ay upang magkaroon tayo ng kaligtasan at iyon ay nakamtan niya nang mag-alay siya ng buhay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Si Jesus ay nagturo at nangaral at nag-iwan sa atin ng alaala bago siya bumalik sa langit. Ito ay ang sakramento ng banal na Eukaristiya. Sa oras ng konsagrasyon, maririnig natin na sinasabi ng pari, "Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sa parting ito ng banal na misa, dumarating si Jesus at nakakasama natin ang kanyang presensya kapag tinatanggap natin siya sa banal na komunyon. Isang paraan pa rin ito ng kanyang pagdating sa ating buhay. Itinatag ni Jesus ang mga sakramento nung siya'y narito sa lupa. Itinatag niya ito upang mapanatili natin ang kaligtasang natamo niya para sa atin noong ipako at mamatay siya sa krus. Natutulungan tayo ng mga sakramento para maging banal at maging malakas sa paglaban sa tukso ng Diablo. Ang isa pang paraan ng pagdating ni Jesus ay ito ngang sinasaad sa ating binasang ebanghelyo ngayon, na nasa alapaap may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Darating siya hindi na katulad ng isang bata. Kung ating pagtutuunan ng pansin ay parang kakilakilabot ang ating masasaksihan. Dito sa aming lugar sa Batangas, ay mayroong mga taong nakatira malapit sa Bulkang Taal. Ikinuwento nila ang kanilang pagkatakot nang pumutok ito at maranasan nila ang sunod-sunod na paglindol sa kanilang lugar. Napakaliit na karanasan kung ikukumpara sa pagbasang ating narinig sa gabing ito. Sinabi sa Ebanghelyo na mag-ingat tayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mag-ingat na mabuhos ang ating isip sa mga intindihin sa buhay nito. Baka abutan tayo ng araw na iyon na hindi handa. Pinaalalahanan tayo na huwag maging matakaw hindi lang sa pagkain kundi sa mga bagay na materyal. Sa salapi, sa mararangyang kasuotan, manggamit sa bahay at iba pa. Pagiging lasing sa katanyagan, kapangyarihan, kadakilaan at mga bagay na naglalayo sa atin sa tunay na Diyos. Baka ang mga ito ang maging hadlang sa ating pagiging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Wala na tayong mahihiling pa sa Diyos. Ibinigay niya ang lahat ng ating pangangailangang pangkatawan at pangangailangang pangkaluluwa. Magiging handa tayo sa kanyang pagdating kung tayo ay makikiisa sa kanya. Regular nating tanggapin ang mga sakramento at sundin ang mga utos ng Diyos. Sinabi sa verse 28, kapag nagsimula ng mangyari ito, ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Katulad ng nabanggit ko sa inyo noong nakaraang Lunes, naghahari ang Diyos sa atin kung tayo ay sumusunod sa kanyang utos at kalooban, at makasisiguro ako na may kagalakan at handa ang isang taong salubungin ang Diyos sa kanyang pagdating sapagkat siya ang hari ng kanyang buhay. Ikaw ba'y nakahanda na sa pagdating ng Panginoon? Ano-ano ang mga bagay na nagiging hadlang
upang maging handa sa kanyang pagdating. Ito po yung aking may babahagi ngayong gabi.